3 air assets po na konektado kay dating Ako Bicol Representative Saldico ay wala na daw sa Pilipinas. Kanina, basta meron po kami kinover kanina na yan nga, talagang yung mga air assets na yan ay talagang gustong nakuha yan. Lumipad daw yung Gulfstream, papuntang Singapore at mga chopper naman ay dinala sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Abay, napunta pala ng Malaysia bandang August at September at ilan sa mga ito ay kasama sa naka-freeze na asset ng mga ko o ni Saldico habang tumatakbo ang investigasyon sa flood control project. Teka, nalito ako doon. Naka-freeze, paano nakalipad? Dahil nga busy tayo lahat yata sa sa paghahanap ng hustisya, naipuslit. Nako. 3 out of 10. 10 ata yung aircraft niya Galing magpuslit Pero yun na nga ang maganda, hindi pa lang po namin pwede sabihin yung mga na-interview namin kanina sa isang pagpupulong na idinalawa namin kanina umaga. Alam ko may leads na po tungkol dyan sa mga ipinuslit na yan. So we'll see kung ano pa man dyan. Pero mabalikan ko lang at Chiki, yung tungkol dun sa 27 sa 54 na kontratista ay nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Ano ba naman yan? Siyempre, gusto natin paluin yung mga kamay nitong mga kontratistang nagbigay ng pera. Pero mas dapat yata nating hambalusin yung puwetan ng mga tumanggap Kasi sila yung tumatakbo sila, alam nila dapat yung batas. O kaya dati na silang nanalo, dapat mas alam nila yung batas. Alam nila yan. Pero tumanggap pa rin sila. Ang iniisip ko, hindi ba sila ganon ka ingat pagdating doon sa pagsusuri kung sino yung kinukunan nila ng donasyon para sa kampanya? I wonder kung paano yung proseso ng pagtanggap nila na kapag binigay na, eto pare, 10 milyon para sa kampanya mo. Hindi mo na i-check yung background. Tsaka mukhang hindi nasisilip. Mukhang ilang taon na siguro tong ganito nangyayari. Ay, hindi tayo magtataka, Chiki. Pero hindi, yun na nga wag na nga lang yung sige, bigay natin. Baka yung iba hindi alam na kontratista yung nag-donate. What if kilala mo na nga, alam mo na nga kontratista, tapos parang may usapan kayo along the way na, basta personal mo itong binibigay, hindi to parte ng pagiging kunwari kontratista lang. mo. Paano mo naman paghihiwalay yun? Exactly. Ang hirap talagang paghiwalayin. Wink-wink na lang yun pag nag-usap kayo ng ganyan. Correct. Kunwari lang. Naiisip ko nga, di ba sa kampanya pa lang, ang laki-laki na ng kinikita ng mga kumakandidato. So kahit na matalo man sila at hindi talaga nila masungkit yung pwesto, pagka chinik mo talaga yung mga sose o statements of contributions and expenditures na binibigay nila sa COMELEC, abay may yumayaman. Nakapag negosyo na. Kasi hindi ka naman obligadong isauli yun dun sa nag-donate sa'yo So pwede mo na yun isama dun sa assets mo.